kuya, ano yan, ayun yung pinaka-idol ko sa lahat eh. Ayun yung naging tatay ko na eh, simula nung wala yung tatay namin. Kaya sobrang mahal na mahal ko yun eh. Kaya di ko akalain na ganito mangyayari sa kanya. Tinatatagan ko lang yung love ko para kaya kay nanay, para sa nanay ko, kay tita daw na. Pero yung mga yung mga pangako ko sa kanya, yung na kung kakayanin ko yung mga ginagawa niya, pagpapatuloy ko yun, kung kakayanin ko man. Kuya, kung nasan ka man ngayon, tandaan mo mahal na mahal kita. Hindi ko makakalimutan yung mga masasayang memories natin. Maraming masayang alaala. Actually, araw-araw yung alaala na masaya kasi magkakasama kami sa bahay. Una sa lahat, mahirap mawala sa sistema kung paano kami araw-araw. Kasi gawa ng sa pagising mo sa umaga, magkakasama na kami, yung pagkakain na kami. Actually, yun ang pinakamasayang araw namin, yung pag magkakasama kami kumain. Kasi si Kuya Richard, hindi siya madamot sa pagkain. Lagi niya kami inaalala pagkakain na siya, gisingin mo sa ganito, gisingin mo sa ganyan, gisingin mo na si Bok, gisingin mo na si JP, kakain na tayo. Yun yung para sa akin, araw-araw na masayang alaala namin kakasama. Kasi doon talaga mo masusukat yung pamilya na ang isang pamilya nag-aaruga sa kapwa niya kapamilya. Ayaw mo magugutom, ayaw niya magkakasakit. Do stricto si Kuya sa lahat ng bagay. Pero lagi niya kami inaalala. Alam ko, importante kami sa kanya. Kaya naman, sobrang sakit na mawawala siya sa sistema ng buhay namin. Pero alam ko, hindi rin matutuwa si Kuya pagka huminto yung buhay namin nang dahil doon. Kaya nagpapakatatag kami. Sa kabilang banda ng lahat ng pangyayari, sa biglang pagkawala ni Kuya, alam ko na mas gusto niya na ma-inspire kami kung paano niya kami tinuruan, kung paano niya kami nalagaan, kung paano niya lahat ginawa para sa amin. Maswerte kami sa lahat ng tao kasi kami, araw-araw kami kasama ni Kuya. Siguro yung binigay na pagkakataon sa amin ng Diyos sa buhay niya, malaking inspirasyon na yun para mabago rin yung buhay namin. Dito, sa bahay na to, sa trabaho, at sa lahat ng ginagawa namin, lalaan namin yung panahon na nandito kami sa mundo na to para din makatulong at maiabot sa ibang tao kung paano siya kagaling, kung gaano siya kasipag, kung paano siya kadakila. Masungit si Kuya pagdating sa trabaho, magaling, mahusay. Kaya naman, idol ko siya eh. Kung paano kami sa buhay namin ngayon, sigurado ako magiging mas better kami. Kasi gano'n niya kami tinuruan. Kung alaala lang kailangang pagbasihan. Si Kuya kasi, ayan kasi yung taong kahit hindi mo siya kadugo, basta nakikita ka niya ng potensyal at ng kakayahan, hindi ka niya pagpadamutan. At talaga namang paniniwalaan niya kung ano yung kakayahan mo. Ayun yung taong nagmulat sa akin na kaya mong gawain to. Nagsimula kami noon na wala pa talaga ako alam-alam. Siya yung nag-boost ng confident ko. Siya yung nagturo sa akin sa lahat na kaya mo yan, Mat. Yan. Kaya natin yan. Kahit anong hirap, kaya natin yan. Kailangan natin kayanin yan. Pinakamamimiss ko kay Kuya. Body ko yan eh. Bukod sa Kuya, bukod sa tatay, ay nakabody ko sa trabaho. Sabi nga nung nakakarami, partner talaga kami niyan kapag dating sa trabaho na ikaw na pinasahan ni Kuya sa mga technique niya, sa mga gagawin niya. Kasi gigisingin ako na, Bo. Gising ka na. May kailangan tayong gawain, may kailangan tayong tapusin. Ayun yung kabady ko, puyatan, sa paguran, kahit walang tulog. Pinakamamiss ko dyan. Kapag nadain niya ko, Kuya, ang sakit ng kamay ko. Kuya, ang sakit ng likod ko. Maria, lang gusto ng kombong inumin. Inuman mo na yan ng alaksan, pati Bayuplo. Tanggal ka agad yan. Ayun lang yung sinasabi nun sa akin. Bago kapag ginagabi kami sa paggagawa, inaabot kami ng umaga, o anong gusto nyo merienda, anong gusto nyo kainin natin, nagpapabili yan sa binyan. Namamamiss ko kay Kuya. Sobra kasi si Kuya magmahal. Kapag minahal ka na ni Kuya, hindi yun looking forward kung anong kaya mong ibigay sa kanya eh. Saan nagmahal yan? Hindi nahingi ng kapalit. Kaya ako kay Kuya na kahit na minsan nag-give up kami, nag-open siya sa akin, nasuko na siya. Pero lagi niyang pinanghahawakan yung salitang, ayahin natin yan. Manalagpasan natin yan. So ngayon Kuya, ito na tayo. Nandiyan ka na. Di ba nga sabi mo, laban lang. Alam kong mahirap, masakit. Dahil wala pa akong ganun Kuya
kaalaman. Bakit mo kagad kami iniwan? Pero sabi mo nga, katulad na lang na dati, pagpunta ko dito, wala akong kaalam-alam. Wala akong alam kung ano ba to ngayon, kung ano, hindi ako naniniwala. Iniisip ko na lang, panaginip to. Pero ito na nga tayo. Kumbaga tatawag natin doon, new chapter. New chapter ng buhay namin lahat. Ng timbahay, ng doksola, lahat. Pero kuya, tingin ko kaya mo kami iniwan ng ganito kaagad, kabilis. Para makita mo rin kung ano ba yung natutunan namin sa'yo. Kaya kung nasa ka man ngayon, kuya, mahal na mahal kita. Ang pinaka nagustuhan ko ugali ni Kuya Richard po yung pagmamahal niya sa pamilya niya na walang hinihingi kapalit. Hindi po kasi siya showy, hindi siya showing tao eh. Pero parang pinapakita niya po yung pagmamahal niya sa ibang paraan. After po nito, kare-grame ito si Kuya. Kumbaga, yung mga picture na lang po yung magsisilbing alaala. Doon na lang po namin siya makikita na nakangiti, kasama. Mahal na mahal niya po kami. Mas mahal na mahal din po namin siya. Hindi lang po namin nasabi personal. Pero mahal na mahal po namin siya. Ito na ang huli nating pagkikita. Para hindi ko kaya pero tatanggapin ko kasi para din to sa'yo, para sa ikaluluwag na pagpunta mo sa Panginoon. At Richard, ito ang lagi mong tatandaan. Hindi ka mawawala sa puso't isip ko, nak. Kasi napakabuti mong tao. Pag lumapit sa'yo, hindi mo mapapahindihan. Ikaw yung taong hindi ka makakalimutan. Wala na ako ibang masasabi na mahal ka namin lahat. Yung 10 araw kong pagkaka-stay sa kanya dito ko napatunayan na ang pinsan ko'y mataas na. At doon ko rin nakita na napakabuting tao niya, kaibigan, sa mga kapatid, pamangkin, lahat, wala akong masasabi. Si Richard, hindi lang siya pinsan para sa akin. Naging kapatid, tropa, kaibigan, lahat. Lahat ng pwedeng relasyon na tawagin nasa sa amin. Bukod dun sa, syempre, alam niyo na yun. Syempre, may mga alaala talaga na kahit naman sa ang parte ng buhay ng tao, may mga alaala na hindi mo makakalimutan sa tao kapag nawala na sa mundo, syempre. And nung last kasi, nagkaroon ako ng problema sa buhay ko, na nawalan ako ng trabaho. Si Richard agad yung tumawag sa akin para pag-usapan yung problema, kung okay ka ba dyan sa desisyon mo, kung kaya mo ba na panindigan yung desisyon mo. Yun yung mga bagay na tumatak talaga sa utak ko nung nawala siya. Si Richard, happy-go-lucky yan. Kung ano yung magiging, saan masaya ang lahat, doon siya. At gusto niya, lagi kaming happenings, si Magtutropa, Hitomi, Doksola. Gusto niya pag madadating yung summer, kailangan lagi kami may outing, kailangan lagi kami magsasama. Kung naririnig mo man ako ngayon, Char, alam mo yan, ang mabuti akong kaibigan sa pasimple naman ako. Kahit alam ko lagi mo ko ino-okay, alam ko love mo. At love ka rin naman namin. Hindi ka na makakalimutan. Nag-start kami ni Richard as magkaibigan. Kakaibigan kami, mga close friends namin, kaibigan din namin. Kaya kami nagkakilala. From then on, nandun yung banding, tawanan, and hanggang parang nagka-developan. And never ko makakalimutan yung mga moments na, especially sa 19 years namin dalawa, tinuruan niya akong lumaban kasi medyo weak ako, medyo duwag ako. So tinuruan niya akong lumaban, maging matapang. And marami kaming pangarap sa buhay. Especially, ang pangarap niya, pangarap ko na din. Ang pangarap niya is to be successful, syempre. Makilala bilang costume designer, magaling na makeup artist, magaling na kaibigan sa lahat. Yan si Richard Barreto. Mabait na anak, mabait na kaibigan, mapagmahal na kaibigan at kapitbahay at sobrang supportive niya. In return, gusto rin niya yung sinusuportahan siya. Koy, alam ko hindi mo pa gustong lumisan, hindi mo pa gusto kaming iwanan. Pero huwag ka mag-alala, Koy. Kung nag-aalala ka kay nanay, sa mga pamangkin mo, sa kapatid mo, sa akin, kakayanin namin ko kahit
kahit napakahirap. Sobrang hirap na. Isipin lang namin na hindi ka na namin makakasama. Yan ako yung nagpapahirap sa amin lahat dito. Ang isipin na wala ka na. Alam ko gusto mo masaya, gusto mo lagi, ayaw mo nang emote, ayaw ko umiiyak. Ayaw mo, pero alam mo, pag ako umiyak, may reason. At alam mo, pag umiiyak ako, may matinding dahilan kasi hindi naman ako iyakin na tao eh. Pero ang gagawin mo, yayakapin mo ko, aaluin mo ko. Yan, ganyan mo ko kamahal. Oy, paalala kita palagi pag during Ukrainian times, ang saya-saya pag playtime natin ng mga Becky, pag pinapahabol natin sa sasakyan, sobrang tuwang-tuwa ka doon, kuya. Pinaglalaroan natin sila. Nagkakamali ako sa TikTok. Saya-saya mo. Pag binabato natin ng palakas si Sir Dave, tinatakot mo ng pusang maliit si Anthony. Tinatakot mo ng si Bukbok. Lahat yan, sobrang tuwa-tuwa ka. Para ka isang bully. Si nanay, pag ginugulat mo, ewan ko, masaya ka pag pinagtatawanan natin yung ibang tao. Pero sobrang saya. Nakakatuwa talaga yung pag may napagtitripan tayo. Dahil ako masaya din. Mahal na mahal kita ko. Sobra. Ang hirap ngumiti. Ang hirap tumawa. Dahil gusto ko sabay tayong ngingiti. Sabay tayong tatawa ko. Mahal na mahal kita.